Itay, nasan po ba tayo? Tanong ng 18 anyos na si Keira sa inakalang kanyang ama. Bulag ka ba? O sadyang bobo ka lang? Simula ngayon ay dito ka natitira at magtatrabaho. Susundin mo ang lahat ng ipag-uutos nila. Maliwanag ba yun, Keira? Tanong ng ama. Iginala ni Keira ang kanyang mga mata sa paligid. Nakikita niya mga babaeng kaidaran niya na nagsasayaw sa utang manipis at kakarampot na tela na tumatakip sa kanilang kasalanan. Fred, ito na ba ang babaeng sinasabi mo? Tanong ng matandang babae na kararating lamang, ang tila pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Oo madam, sariwang-sariwa at batang-bata yan. Nakangising wika ng kanyang ama. Itay, uwi na po tayo, ayoko po dito. Pagmamakaawa ni Keira at baka sakaling maawa ito sa kanya. Isang nakakabinging sampal ang tinamo ni Keira mula sa malupit na ama. Alam niyang masama ang ugali nito dati pa, lumala lang ngayon nang mamatay ang kanyang ina. Tumigil ka, hindi kita anak. Buntis ng nanay mo nang makilala ko siya noon. At pasalamat ka pa nga, pinalamon kita. Nakakabinging sumbat ng kanyang ama. Ano po bang sinasabi niyo, Itay? Anak niyo po ako at bakit niyo ginagawa sa akin ang lahat ng ito? Umuwi na tayo, Itay. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko dito. Pagsusumamo ni Keira habang palakas ng palakas ang kanyang pagtangis. Ngunit hindi man lang natabilan ni katiting na awa ang kanilalang ama sa kanya. Tama ng drama, Keira. Aalis na ako. Sundin mo lahat ng gusto nila. Wika nito habang hawak ang buhok niya sabay balya sa gilid ng pader. Tama na yan. Baka magasgasan mo pa yan. Heto ang pera at sumibat ka na. Utos na matandang babae sa ama. Luha ang naiwan si Keira habang tinatanaw ang kanyang ama. Kinasusuklaman niya ang ama at magbabayad ito kapag nakalabas siya dito. Habang nakatayo si Keira sa harap ng matanda, siya namang dating ng dalawang babae. Madam, siya na ba? Tanong nito sa madam na tinawag. Oo, at gusto ko maging maganda at kaakit-akit siya mamayang gabi. Maliwanag ba, Mariposa? Utos ng madam. Kaya lumapit ang dalawa sa kanya at hinila siya. Saan niyo po ako dadalhin? Pakawalan niyo ako please. Ayoko dito. Malakas na sigaw ni Keira at pilit pumipiglas sa pagkakahawak ng dalawa. Dinala si Keira sa isang bakanting kwarto, sabay balya sa kama. Diyan ka, napaka-arte mo. Itigil mo yung kakaiyak mo at naririndi ako sa'yo. Wala ka nang magagawa. Hindi ka makakatakas dito. Bago ka pa makatakas, mamamatay ka na muna. Banta ng Mariposa sa kanya. Halos manginig ang tuhod ni Keira sa narinig. Hindi niya akalain na magagawa sa kanya ito ng tinuring na ama. Naiwan si Keira sa kwarto na umiiyak hanggang sa bumalik ang babae at kinausap siya. Makinig ka. Kung gusto mong makawala dito, magpabiding ka. Yan lang ang tanging magagawa mo para makatakas ka. Aniya. Bidding? Ano yun? Nagtatakang tanong ni Keira. Bata ka pa talaga. Basta malalaman mo mamayang gabi. Teka, naayusan na muna kita at baka kapag nakita kang ganyan ni madam, pareho pa tayong malintikan. Isuot mo pala to mamaya para maraming maakit sa'yo. Aniya. Sumunod na lang si Keira sa sinasabi ng Mariposa na yon at umaasa siyang makakatakas pa siya sa kumunoy na kinasadlakan. Matapos siya nitong ayusan, halos mamangha ito sa gandang taglay niya. Maganda ka pala talaga, tsak kung pag-aagawan ka nila, limpak na pera. Ang hatid mo, Aniya. Hindi man ni Keira naintindihan ng sinasabi ng babae. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tumatak sa isip niya, ang magiging paraan niya para makatakas sa lugar na yon. Panay tingin ni Keira sa orasan at inaabangan ang go signal sa nakakataas para lumabas na siya at ilang saglit lang kumakatok na si Mariposa sa labas at udyat na para lumabas na siya dito. Binuksan niyang pintuan at nagpakawala ng maraming hangin para kumuha ng lakas ng loob. Naglakad siya palapit sa entablado at habang umaakyat siya, kitang-kita niyang dami ng tao ngayong gabi. Dalangin ni Keira na sana mapunta siya sa mabuting kalooban at tulungan siyang makatakas dito. Suot ang maiksi at kakarampot na telang, sasayaw si Keira sa entablado, kapalit ng atraso ng ama, amahan sa may-ari ng isang bar. Wala siyang nagawa ng ipangbayad utang siya nito. Tanging hikbi na lamang ang kanyang nagawa na nagsimula ng patay-sindi at malanding musika habang siya ay nagsasayaw sa harapan ng maraming tao. Heto ng bidding auction na sinasabi sa kanya
na magaganap na kung saan lahat ng mayayaman na gusto siyang makatalik ay pupwedeng depende sa laki ng presyo na kayang ibid nito, ma-take out lamang siya. Halos maglaway ang mga kalalakihan sa alindog niya. Sa murang edad na 18 ay nakita ni Keira kung gaano kapait ang kapalarang sasapitin sa kamay ng mga maniyakis na bilyonaryo. Kung araw-araw bang magiging ganito ang buhay niya dito, parang ayaw niya na lang sanang mabuhay pa. Ngayong gabi ang unang sabak ni Keira sa pagsasayaw. Pagkapatay ng ilaw ay nagsimulang nagpatay sindi ito. Sinimulan na rin niya isway ni Keira ang balakang. Kaya kahit madilim, nakitang-kita niya ang paglalaway ng mga kalalakihang nandito para panoorin siya na sumayaw. Sinimulan niya nang igiling ang balakang sa saliw ng napakaharot na musika. In-apply niya lang lahat ng itinuro ng baklang dance instructor nila sa backstage kanina, kaya unti-unti niyang nakuha ang mga tinuro nitong steps sa kanya. Pikit matang nagsasayaw si Keira sa entablado hanggang sa nakarinig sila ng putok ng baril mula sa labas. "Ano yun?" tanong ng lahat. "Raid! Walang kikilos na masama!" Sigaw ng pulis na pumasok sa loob ng bar. Kani-kaniyang yuko ang mga mayayaman at nahihiyang makuhaan ng video. Dahil sa takot, hindi kaagad nakapaba si Keira, kaya si Mariposa nang humila sa kanya para itago. Hindi siya pwedeng makita ng mga parak at mas manganganib ang bar kapag may nakitang bata pa dito. Natapos ang gabi ni Keira na hindi natuloy ang bidding auction dahil na-raid ang bar na pinagdalahan sa kanya ng ama-amahan niya. Hindi alam ni Keira kung ikakasiya niya ba ang nangyari ngayong gabi. Alam naman niya na hindi pa itong huling beses na tatapak siya sa entablado. Nasasayaw na halos wala ng saplot sa kanyang katawan. Pero wala siyang magagawa dahil ito na ang kapalaran niya. Ang kailangan niya lang gawin ngayon ay makinig at sumabay sa agos ng kanyang kapalaran. Para rin sa kanyang buhay dito. Kung sa unang gabing pagsasayaw ni Keira ay nakaligtas siya sa mga manyakis na matatandang parokyano na gustong tikman ng murang katawan niya na hindi naman halata sapagkat mahubog na ang pangangatawan niya. Sa katunayan nga niyan, nasa 36 cup na rin ang size ng bra niya. Kaya masasabi ni Keira ay may katawang kalilibugan ng lahat ng kalalakihan. Nang gabing iyon, napagkasunduan ng barkada ni Logan, nabigyan ng kakaibang thrill ang kaibigan. Sa pag-aakalang wala pa itong karanasan sa pakikipagtalik, kaya ang isa sa malapit na kaibigan nito na si Rickson ay napadpad sa isang bar na kung saan maraming kababaihan na sariwa ang pwedeng ibid. Ayon na rin sa isang source niya. Kilala niyang kaibigan at kung malalaman itong plano niya, tsak na malalagot na naman siya dito. Ayaw na ayaw pa naman ng kaibigang inerereto siya sa kung sino-sino. Kaya ngayong gabi, nag-aabang si Rickson sa pag-akyat ng babaeng inihahain sa entablado. Hindi mawala sa paningin niya ang isang batang babaeng nagsasayaw sa harapan niya. Kaya buo nang naging pasya niya na ito na ang kanyang naiisip na ireregalo sa kaibigan sa darating na kaarawan nito bukas. Habang nagsasayaw pa rin si Keira sa entablado, halos lumakas ang ingay ng mga tao sa gabing iyon. Ingay na hayok na simula ng bidding. Kaya ang host ng gabing iyon ay nagtanong na, "Are you going to start?" Malakas na tanong nito. Hiyawan lang ang maririnig sa mga tao doon. Tanda na excited ng lahat para sa kakaibang bidding. "Alright, I think ready na kayo. Kaya hindi ko na rin patatagalin pa. The bidding is now open." Dagdag pa nito. Nang magsimula ng bidding, isa-isa nang nagpapasikatan ng kani-kanilang yaman ang kalalakihang halatang uhaw na kay Keira. Simula nang sumayaw siya kanina. 1 million mula sa isang matandang bilyonaryo. Manyakis. 3 million. 5 million. Sigaw ng nasa likod. Maski si Keira ay nalulula sa mga pangyayaring nagaganap ng gabing iyon. Umuulan ng mga milyong-milyong salapi. Hindi lubos maisip ni Keira ganun magsayang ang mga tao ng pera para sa isang gabi lamang. Mas nagulantang si Keira sa isang estrangerong nagsalita mula sa likuran. 10 million! Malakas na sigaw nito. 20 million! Sigaw ng matandang ayaw magpaawat pa at nakikipagtagisan pa. 50 million! Hirit ng gwapong lalaki kanina. Nananalangin si Keira na sana ayaw na lang ang makabid sa kanya ngayong gabi kaysa sa matandang manyaki siya mapunta. Pikit mata habang nakayukong ng taimtimang dasal, napaangat ang ulo ni Keira na marinig ang sinabi ng host. "Going twice? Thrice?" Malakas na tanong nito at nang wala nang nagsasalita pa para ibid, ang last price. 50 million bid! Holy wow! Congratulations, Shanshan!
She's all yours, wika nito. Pinababa na si Keira sa stage at pinapunta sa lalaki. Kitang-kita naman ng mga mata ng mga manyakis ang lubos pang hihinayang. Hello po, bati ni Keira. Ngunit deadma lang ang lalaki. Ang sungit naman, bulong niya. Sinipat ni Keira ang lalaki mula ulo hanggang paa. Well, in fairness, sa lalaking itong gwapo't mukhang yummy talaga. Hindi na rin ako lugi kung siyang makakakuha ng pagkabirhen ko. Kanina pa ako nito hindi pinapansin at mukhang abala to sa pagtipa sa cellphone niya at tsak na may kinakausap din. Kaya niyakag na lang ni Keira ito sa VIP room na pinaunlakan naman ng lalaki. Sir, bakit tahimik po kayo? Tanong niya at sinisimulang mag-alis ng mga nakabuhol na tali sa bra niyang suot. Wait, hindi mo kailangan gawin yan, wika nito. Bakit po? Paanong binayad niyo sa akin? Naguguluhang tanong ni Keira. Never mind, pera lang yan. Nakangiting sagot nito. What is your name? Tanong nito sa kanya. Keira po, Keira Marcos. Magalang na sagot niya. Marcos, mayaman ka pala. Tanong nito. Naku, hindi po, mahirap pa nga po kami sa daga. Nakangiting wika niya kaya lumabas tuloy ang 2 biloy sa pisngi nito. Call me Rickson. Tara na tiyalis na kita dito. Aniya. Kaya nagpatianod na lamang si Keira sa estrangherong nakabit sa kanya ngayong gabi. Lingid sa kaalaman ni Keira, ipangreregalo pala siya ni Rickson sa kaibigan nitong si Logan. Isang binatang bilyonaryong ubod na sungit. At boring ang life kung babansagan nilang lahat na magkakaibigan. Ito lang kasi ang virgin pa sa kanilang lahat. Nakalabas sila ng bar at niyakag si Keira nito patungong parking lot kung saan naroon ang sasakyan nito. Sumakay si Keira sa magarang kotse ng lalaki. Nakarating sila sa isang malaking hotel dito sa Manila. Mula Pangasinan nagbiyahe sila pa Manila. First time lang ni Keira na makarating ng Manila at hindi niya alam na ganito pala talaga kaganda ito ngayong nakita na ng mga mata niya. Shall we? Tanong nito na makababa siya ng sasakyan. Inabot naman ni Keira ang kamay niya dito at pumasok na sila sa isang hotel. At binati naman ng staff si Rickson at napansin rin niyang may inabot itong keycard dito. Hindi na si Keira nagtanong pa kung ano bang gagawin nila dito. Shall we? Aya nito ulit. Kaya sumunod na lang siya ng lakad at ito'y pumasok ng elevator. Halos malula siya sa nakikita. Gawa kasi sa glass ang loob ng elevator. Kaya kapag yumuko siya ay kitang-kita niyang nasa baba. May takot siya sa mga high places kaya pinigilan niya sarili na mapasigaw. Ayaw naman niyang mag-iskandalo dito at nakakahiya sa bagong kakilala. Okay ka lang ba? Tanong ni Rickson. Opo, sagot naman ni Keira. Nang bumukas ang elevator, niyakag siya nito papasok sa isang unit. Sir Rickson, ano pong ginagawa natin dito? Curious na tanong ni Keira sa kasama. Wala naman, kumain ka muna at may pagkain doon. Utos nito kaya sumunod na lang ulit siya. Ilang oras na silang magkasama at nagtataka si Keira kung bakit wala namang ginagawa o kinikilos na kakaibang lalaki. Nagpapasalamat siya na mabait ang lalaking makakakuha ng pagkaberhen niya. Lumipas ang ilang oras pabago ito nagpasyang umalis. Nagpaalam ito sa kanya na may pupuntahan pa at kabiling-bili niya nitong huwag siyang aalis dito. Tumangula si Keira tanda na sumasang-ayon sa gusto nito. Pagkaalis nito kaagad iginala na Keira ang sarili sa loob. Namangha siya sa ganda ng paligid at sa pag-iikot niya, nakita niya isang closet na naglalaman ng mga nighties. Nakaisip siya na idea na suotin ito para kay Rickson. Naligo at nagpaganda siya para pagbalik nito ay magandang-maganda at mabango siya sa paningin nito. Ilang oras nang nakakalipas ngunit hindi pa rin nabalik ang lalaki. Kaya naboring siya at naghanap ng makakain hanggang sa nagawi siya sa kusina na kung saan maraming laman ng wine sa loob ng cabinet kaya kinuha niya ang isa. Hindi man siya nainom at ngayon lang yata buong lakas at loob na ininom niya ang tequila para wala na siyang hiya-hiya mamaya. Halos maubos ni Keira ang laman ng bote ng tequila at hindi pa rin nabalik ang lalaki. Kaya nang hilahin siya ng antok, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Walang kamalay-malay si Keira na sa paggising niya ay biglang magbabago ang kanyang buhay. Logan's POV. Kanina pa ring nang ring ang cellphone ni Logan at dahil abala siya sa ginagawa ay hindi niya pinansin ito at alam rin naman niya kung sinong natawag. Kahit hindi niya i-check, alam niyang si Rickson ang natawag. Kanina pa kasi siya kinukulit ng kanyang kaibigan. Nang tumigil sa pagtawag ito, natuwa si Logan at matatahimik na siya. Kaso nga lang nagulat siya nang biglang pumasok ang kanyang sekretary na walang paalam. Kaya kumunot bigla ang noo niya. Sisinghalan niya sana ito nang maiabot itong cellphone sa kanya.
Bakit mo sa akin inaabot yan? Pabalang na tanong ko. Sir, tumatawag po kasi si Sir Rison. Sagot nito. What? Hindi makapaniwalang sabit niya. Okay, sige iwan mo na muna ako. Utos ko dito. Sa totoo lang mabait naman ako. Takot nang talaga ako mapalapit sa kanila. Lalo na sa mga babae at baka ma-fall na naman ako at masaktan. Ano ba Rickson? Kanina mo pa ako pinipeste. Ano bang trip mo? Tanong ko sa kaibigan ko na kanina pa ako pinipilit na makipagkita sa kanya sa hotel. May hinanda raw silang paparty sa akin. As if naman, pupunta ako at busy ako sa company. At isa pa wala akong panahon para i-celebrate ang birthday ko. I hate my birthday. Ang KJ mo naman bro. Bilisan mo na dyan. Marami na kami dito. Kapag hindi ka pumunta rito, kami ang susugod dyan. Banta nito at narinig na rin niya ang boses ng ilang kaibigan sa linya. Fine, may tatapusin lang ako sandali. I will call you later. Bye. Putol niya sa usapan nila ng best friend. Kung hindi lang niya close si Rickson, matagal niya nang kinalimutan to. Hindi niya kasi alam kung bakit parati siya nitong ginugulo. Alam naman niya kung bakit. Last time lang na may pinaset up sila sa akin para sa isang date. Bakit parang mas atat pa silang magka-love life ako? Hindi pa naman ako matanda. I'm already 35 years old. I'm not getting older para silang ma-frustrate sa buhay ko. Bad trip. Pinatay ko ng laptop ko at inayos kong coat ko na nagulo. Lumabas na ako ng opisina at baka totohanin pa ng gagong yun ang banta niya. Nakakahiya pa kung magkakaroon ng eksena dito. Knowing him, puro kalokohan ang naiisip nun. Kaya hindi ako nagtataka na i-break siya ng girlfriend. Sumakay ako ng Lamborghini ko at pinasibat ito. Papalayo ng company. Hindi naman mahirap hanapin ang hotel na sinasabi niya. Kaya mabilis lang din ako na nakarating dito. At bago lumabas ng kotse, naghanap lang ako ng mapaparkingan. Nang makahanap ako, pinatay ko ng engine ng makina at lumabas dito. Pumasok ako sa loob ng lobby at malayo pa lang tanaw ko na ang nakakalokong ngisi ng best friend ko. Naglakad ako palapit dito at nang nasa harapan na nila ako, kaagad nila akong binati. Happy birthday bro! Mag-asawa ka na! Bati ng mga baliw kong kaibigan na takas yata sa mental. Salamat mga asshole, sagot ko. Ano bang meron? Tanong ko. Bukas pa naman ang birthday ko. Ano pa ba? Di salubong ng birthday mo para bukas? Singit ni William. Ah, okay. Walang gana kong sagot. Oh, shoot mo na to para ganahan ka mamayang gabi. Wika ni Harry na hindi ko alam kung may laman ang sinasabi nito. Shh! Saway ni Rickson. Parang may naamoy akong hindi maganda sa mga baliw na ito. Tara, mag-inom na lang tayo. Wika ni Rickson para maiba ang usapan. Mabuti pa nga, sang-ayon ni William. Sina Rickson at William ang pinaka-close niya. Para sa kanya sapat na ang dalawa at hindi niya na kailangan pa ng maraming kaibigan at sa huli naman ay pagtataksilan lang siya. Ayaw na niyang maulit ang nakaraan kung bakit ganito katigas ang puso niya. Para sa mga babae. Oh, tahimik ka ata, pukaw ni Rickson sa atensyon ko. Wala naman bro, kailangan ko lang kasing umalis para sa business expansion sa New York. Kaya baka mawala ako for 5 years. Kaya kung pwede sana, sayo ka na muna ipagkakatiwalang company ko habang wala ako. Okay lang ba bro? Alam mo naman na ikaw lang ang pinakamapagkakatiwalaan ko. Ani ko. Oo naman bro, ikaw pa ba? Pero may request lang ako sayo. Ngayong gabi lang, wika nito't sa tono ng boses niya ay parang may hindi maganda itong sasabihin sa akin ngayon. Kung date na naman, pwede ba Rickson? Okay lang ako, naka-move on na ako sa sister mo. Tanggap ko na niloko niya ako. Huwag mo nang hugasan ang kasalanan ng kapatid mo. Okay lang ako. Sapat na sa akin na nandyan ka at hindi ka lumayo. Wika ako. Ayoko talaga sa lahat na pinag-uusapan ng panloloko ni Madison sa akin kasi sobrang sakit at kung pwede lang ayoko nang maalala pa. Okay bro, sorry. Pero last na talaga to. Naghihintay na kasi siya. Wika nito. Sino? Nagtatakang tanong ko pero imbis na sagutin niya ako, inabot niya sa akin ang keycard. Binasa ko ito. 208? Susi to na isang unit dito. Para saan to? Tanong ko ulit. Regalo ko sa'yo bro. Ikaw nang bahala sa kanya. Kung ayaw mo, pauwiin mo na lang at bigyan mo ng pamasahe. Wika niya bago tuluyang mahilo. Hoy Rickson, gumising ka dyan. Anong pinagsasabi mo? Inis na tanong ko kaso lang sa itsura nito. Wala akong makukuhang sagot mula sa kanya. Kaya wala akong choice kung hindi hatid ito sa kondo niya kasi wala na rin si William. At ang babae na, bad trip, happy birthday to me, usal ko. Inakay ko na to papasok ng kotse ko at pinaandar kaagad papalayo sa hotel. Hinatid ko siya sa kondo niya. Bro, ang susi.
Tanong ko kasabay ng pagtapi ko ng mukha niya at nagbabaka sakali akong magising ko ito. Nang magmulat siya ay inabot niya sa kaagad sa akin ang susi ng kondo niya at halos malaki ang mga mata ko na makitang nasa loob si Madison. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko. Ikaw ang tatanungin ko, Logan. Bakit ka nandito? Balik na tanong nito. Wala, hinatid ko lang ang kuya mo at maraming nainom. Wika ko. Aalis na sana ako nang mahiga ako si Rickson sa kama niya nang biglang nagsalita ito. Happy birthday, Logan. Napalingon ako dito at nag-ikting ang mga ugat ko sa leeg. Gusto kong murahin siya ng oras na yon, ngunit hindi ko naman masabi kaya naman ang nasabi ko na lang ay, salamat. Tuluyan ko nang nilisan ang kondo ni Rickson. Mabilis akong sumakay ng elevator pababa ng parking lot at nang makababa ako, dumiretso ako sa kotse ko at pinasibat na kaagad ito. Halos murahin ko na sa isip ko si Madison. Ang lakas ng loob niyang batiin ako na ngayon. Manhid ba siya nang walang pakiramdam? Hindi ba niya alam nang dahil sa kanya nakalimutan ko mag-celebrate ng birthday ko? Binaon ko na sa limot ang araw ng birthday ko. Kasabay ng araw na nahuli ko siyang nakikipag-make love. Sa pinsan ko pa. It was supposed may birthday celebration kaso nabalot na sakit na nahuli ko sila mismo. Sa condo unit ng pinsan kong kinamumuhian ko mula pagkabata pa lang ako. Actually, the feeling is mutual. Sa lahat ba naman ng pinsan ko, si Peter ang hindi ko kasundo? Siya kasi ang pabibo sa angkan namin. Masyadong mapapeles sa mga abuelos at buelas. I was remember that night. Plano ko na sanang mag-propose sa long-time girlfriend ko na si Madison. For me, she is the one. We're 7 years in a relationship kaya buong akala ko, sapat na ako para sa kanya. Hindi ko akalain na sa 7 years na boring siya sa pagsasama namin dahil lang sa hindi ko hinahayaang may mangyari sa amin at iningatan kong virginity niya. Dahil para sa akin, ang make love ay ginagawa lang ng dalawang taong mag-asawa na. Hindi ko akalain ng magandang hangarin ko para sa kanya. Sa sarili niya, tigit sa pagkababae niya ay magiging dahilan ng unti-unting paglayo ng loob niya sa akin. Pagkukulang na pala sa kanya na hindi ko kinuhang pagkaberhen niya. Kaya ang sakit sa puso at tanggapin na ganoon niya na lang basta-basta ibinigay sa pinsan ko. Sa inis ko, nahampas kong manibelang hawak ko. Hanggang sa napadpad ako sa bar ng hotel at nagpakalasing. Nag-order ako ng pinakamatapang na alak at tinayaan kong malasing ako ng gabing iyon para makalimutan kong araw ng birthday ko. Sa sobrang kalasingan ko, nakalimutan ko na kung saang unit ang napacheck-in ni Rickson. Nahihilot na labo ang paningin ko. Kaya nang may makapa akong keycard sa bulsa ko, dinukot ko ito at hinanap ang room na ito. Pumasok ako ng elevator at sumandal sa gilid para hindi ako mabuwal. At nang bumukas ito, nagmamadali akong lumabas at hinanap ang room 208. Nang makita ko ito, kaagad kong pinuntahan at binuksan ang unit gamit ang keycard na hawak ko. Medyo madilim ang paligid kaya hindi ko na inabalang sarili kong buksan man lang ang ilaw at sumalpak na kaagad ako sa kama. Wala akong kaalam-alam na may babaeng natutulog dito. Kaya naghubad ako ng lahat ng damit sapagkat dito ako mas komportable at mas nakakatulog ako ng mahimbing kapag ganitong ayos ko. Pinikit kong mga mata ko hanggang sa dinalaw na rin ako ng antok. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.